Dinala ko yun dito, sabi kapatid. Yung pala, hindi man pala magkapatid. Yung pala, sila, ako noon, lagi akong nasa laot. Yung pala, sila ng dalawa nagsisipig. Dito sa munting tahanan na ito naganap ang lahat ng hindi inaasahan ni Kuya Aymard na gagawin ng kanyang asawa sa kanyang mag-ama. Yun ang pakilala sa akin ng asawa ko. Siyempre, pagkapatid po, siyempre, pagkapatid, may tiwala. Halos wasak-wasak na ang kanilang tinitirhan, ngunit wala silang magawa dahil nga sa hirap ng buhay kaya sila ay nagtitiis dito ng kanyang anak. Mahal mo si Papa? Magandang araw po sa lahat ng mga manonood natin sa ating platform, sa Facebook page, sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay, nanonood sa mga video natin araw-araw. Ngayon nandito kami sa Tagkawayan, Quezon, sa Katemo, Barangay ba ito? Barangay Katemo, Sitio Aplayaw Uno. Ayan, may mga kasama tayo dito. Sina Kagawad, sina Kapitan. Ayan, sila yung nag-guide sa atin. Ayan, maraming salamat sa kanila kasi naglalaan sila ng oras para sa mga kababayan nila dito. Para maituro nila kung sino yung mga deserving na matulungan dito. At ayun, may nakita nga kami dito na mag-ama na hindi ko alam kung anong masasabi nyo sa bahay nila, pero para sa akin sobrang kawawa yung tinitira nila. Sobrang hirap ng kalagayan nila kasi wala silang dingding. Ito, pakita ko po sa inyo. Makikita natin dito sa kanilang lugar na napapaligiran sila ng karagatan na isa rin sa napakadelikado lalo na kapag tag-ulan. At willing si Kuya na ma-interview natin, kaya pinahintulutan niya tayo sa madaling salita, kaya pasok tayo dito sa tahanan nila. Ito, grabe oh. Dingding nila, ang tawag dito, tarpaulin. Tapos the rest na dito wala na. Tapos dito sa kabilang gilid, bago tayo pumasok, pakita ko muna dito sa kabilang gilid, tinan nyo, may trapal lang din dito, may tarpaulin lang din, pero yun lang yung dingding, walang iba. Ito mas malala kapag pumasok tayo sa loob. Kuya, magandang araw. Mas lalong nakakapanindig balahibo kapag pumasok ka dito sa loob ng kanilang tahanan dahil makikita mong halos wala ng dingding. Halika Toy, tabi ka dito kay Papa mo, dali. Halika. Grabe. Ngayon Rans, iikot mo muna yung camera sa loob, pakita mo. Yan, nakikita nyo na yung dingding, pinagtahi-tahi na pala pa ng nyug. Tapos yung higaan nila parang kahoy na hindi ko alam, marupok na. May unan man sila, tapos may kumot na isang piraso siguro yan. Kuya, anong pangalan mo pala muna? Aymard po. Aymard. Kuya, paano kayo tumatagal dito sa tahanan nyo na ito mag-ama? Wala pong tinatsaga na nga ho namin ganyan wala po kami lalo na may pasok ng aking anak. Yan, mag-iintindi kung hindi ako pagkakarating ko sa lao. Luluto ng almusala ng anak ko. Iba ko, Kuya, ha? Nasaan ang mama niya? Wala na po. Iniwanan na kami dito. Matagal na. Ganun? Matagal na bang iniwan kayo? Ilang taon siya nang iniwan? 3 taon. Magpipitong taon na siya. Hindi siya ngayon? Grabe, ang tagal. Kaya ganito na lang yung bahay namin. Hindi man ako makapagtrabaho ng iba. Gawa naman ng anak ko. Wala man nag-aalaga sa kanya. Nahabilin ko lang din sa kapatid ko. Kaya kami na lang dalawa. Kayong dalawa lang. Kuya, ano ang trabaho mo pala? Nagdadagat po ako. Pag ganyan dagat, di rin naman makalaot at maliit yung bangka ko. Kahit pa paano yung bangka mo, sarili mo naman? Upo, nakikihawakan. Hinahawakan ko lang po yun. Sa kanino yung bangka na ginagamit mo? Diyan po sa kapatid mo? Grabe oh. Yung kapatid nila, grabe din. Halos ganito din ang tahanan. Dito ba simulan nung yung mama niya ay nandito pa? Dito na talaga kayo nakatira? Ay, hindi po ganito pa ang bahay namin. Maayos pa. Yung iniwanan na kami, saka ganito na itong siyempre, di baga ako makapag-anak buhay. Gawa po ng aking anak. Wala naman nung mag-aalaga dyan. Pero nag-aaral pa rin? Anong grade na? Grade 1 po. Grabe, anong pangalan mo? Angelo. J-Lo? Jade? Angelo. Angelo.
Baka palayaw niya yun. Okay, si Jello na lang. Si Jello ay 7 years old na at nag-aaral kahit pa paano. Parang late na siya, grade 1 pa lang. Parang late na ano. Napapabayaan ko nga po sa napatigil po. Anong nagiging rason kadalasan ng pagtigil niya? Gawa ho nung pamumuhay po. Ang hirap po ng pamumuhay. Pag di ho kami lumawat, wala kaming kakainin na wala pang baon. Kaya siya napatigil. Pambayad-bayad lang sa tricycle, magkano na, 20, di balik ng 40 namin ay maghapon, di 80. Ay hindi naman ho ako makakapaghanap buhay. Pag puro sa kanya rin nakapokus. Kaya kung minsan, hindi mo naasikaso dahil maglalaot ka. Yun din yung isang rason na nagiging absent siya, siguro. Grabe Napakahirap na sitwasyon nila Pag dito. hindi man kami maghanap buhay, katulad ko, hindi kami kakain. Kaya pinipili ko rin na lumaot para nakapasok pa ulit siya Makapasok pa ngayon. rin. Okay, ngayon ba mag-aaral pa siya ngayon? Mag-aaral yun, naka-enroll na po yan at may bigay na pong gamit. Kaya mapasok na siya ngayon. Saan galing ang gamit niya? Diyan po sa pinamigay po sa school. Ay, ng pinamigay kapitan. kanina. Okay. So, kuya, dito ba gano'ng kahirap yung dinadanas yung sa tahanan na to? Mahirap po. Mahirap ang buhay dito. Impyerno. Pag hindi kumayod, walang kakainin. Kumbaga, ito yung sinasabi, isang kahig, isang tuka. Ganun ba yung nangyari? Mahirap ang buhay dito. Lalo na pag wala ka pang sarili, makikihamuhan ka pa. Hahatiin pa yung pera. Paano kung maliit ang hahatian, di lalong wala. Kuya, may tatanong lang ako sa'yo. May dumarating ba sa inyo mag-ama na minsan di ka nakakain? Opo. Nadating din po, malimit nga po yun. Kahit dadalwa lang po kami. Lalo na pag nagpasok ka na naman, mapupukusan ko na siya. Pero ikaw naman, kuya, lahat naman ginagawa mo. Lahat. Para sa anak mo. Sa anak ko, para mapalaki at mapag-aral. Wow, din si kuya kasi ano po siya, single father siya. Iniwanan ng asawa. Matanong ko lang kung pamamarapatin niyo po. Ano ba naging problema ninyo ng asawa mo? Nagkahiwalay kayo? Gawa po ng asawa po yung aking asawa. Nung iba? Dinala ko yun dito, sabi kapatid. Yung pala, hindi man pala magkapatid. Yung pala, sila, ako noon, lagi akong nasa laot. Yung pala, sila ng dalawa nagsisipig. Kaya, yun ang pakilala sa akin ng asawa ko. Siyempre, pagkapatid po, pagkapatid, may tiwala sa isa't isa. Ikaw magtitiwala ka nun, siyempre kapatid ng sinabi. Yung pala, pag ako'y wala at ako'y nasa laot at gabi, silang dalawa nagsisiping. Sa araw, ganun din. Marami nakakakita dyan ng mga tao. Kung yung asawa mo at yung bisita mo, nagsasama sila kahit dyan sa hukay. Sabi ko, hindi man mangyayari yan kasi magkapatid sila eh. Yun nga, nahuli ko na yung gabi na yun. Nahuli mo pag dito mismo? Dito sa bahay ko, kala ko nga, madidisgrasya ko eh. Pero nag-ano pa rin ako, gawa ng aking anak eh. Mapapatay ko yung asawa. Ay yung paano naman yung anak ko, hindi ko makakasama. Mas amin ko pang anak ko kaysa sa kanila, kaya pinabayaan ko na sila. Grabe, ang salimuot ng dinanas ni kuya dito. Sigurado ako kahit na matagal na yan na nangyari, hanggang ngayon dinadala mo pa rin sa dibdib mo yan. Oo, hanggang ngayon nga eh, binibisita pa itong anak ko eh, hinihiram eh. Ang ibig ko sabihin, hindi naman niya pwedeng kuhain ng anak niya kasi nung sila nagka-anak na nung kapatid nila, pinabayaan. Kahit galit kami sa magulang nung bianan ko, pinatawag pa rin nila ako kasi yung anak niya may tatay. Eh wala man akong hirap dun. Kaya ako na rin nag-intindi doon sa anak nila. Pagkatapos nung mga ilang panahon na, kinukuha naman ito. Dito ka, tabi ka kay Papa. Halika, dali. Tabi ka dito kay Papa. Mamaya ka na maglaro. Halika. Halika na. Kaya hindi ko binibigay ito. Alam mo, kuya, lilinawin ko sa mga manonood, bago kami dito pumunta,
nakausap na namin ang may mga katungkulan dito. At hindi lang may katungkulan ibang tao. Si kuya po wala siyang bisyo, hindi siya nagiinom. Tama ba yun? Hindi po. Hindi. Baka isipin ng iba na baka naghihirap kasi may bisyo. Ay, wala. Wala po siyang bisyo. Ang bisyo niya ay magtrabaho sa dagat at alagaan yung kanyang anak. Nga. Grabe. Ngayon ba ay nag-uusap naman na kayo ng asawa mo? Ay, hindi. Hindi na. Hindi na. Gusto nga itong hiramin sa akin, ng anak ko. Ay, hindi man ako napayag. Baka hindi na ibalik sa akin. Baka Tsaka nung panahon, ilang taon yun? 4 na taon. Na ikaw ang nag-alaga, di ba? nadidi pa nga sa tsupo niya yung iniwan sa yung dinala niya. Ngayon, hindi na. Grabe ang hirap ko dyan sana ko. Kukuhain niya. Ay, hindi na. Hindi ako papayag sa kanya. Buti siya. Tinan nyo. Yan yung pagmamahal niya sa anak. Kasi hindi po pare-pares ang tatay. Hindi ko nila lahat. Pero may mga nakilala na din ako na-encounter na ganyan. Na mas pipiliin nilang magsulo. Ubuhay na lang yung sarili nila. Kapag kinuha ang anak, bibigay talaga yan. Pero si kuya, ayaw niya talaga. Kasi mahal niya yan unang-una. At siya naghirap sa loob ng 4 na taon. Diba? Hindi lang kasi natatapos yung obligasyon ng ina sa pagluwal. Hanggang sa paglaki yan, hanggang sa magkaasawa yan. Yung responsibilidad mo dyan, yung paggabay pa rin, pagpapayo, nandun pa rin. Kumbaga, pag may asawa na ang anak mo. Pero ito, 3 years old pa lang, iniwan na. Grabe. Ano? Yung bang asawa mo, nandito lang din sa barangay na ito? Nasa Kalawag po. Nauwi lang dyan sa tatay niya sa Sigiwan. May ano na sila, may anak na sila, ano? Nabanggit mo kanina. May anak, kaso namatay. Ibig sabihin ngayon, wala. Wala na. Grabe. Dito kuya, pag bumabagyo, paano kayo? Pinapalikas ko po itong anak ko doon sa school. Ako lang ang naiiwan May iwan dito. Bakit? Anong inaano mo dito? Bakit? Mas baka pinipili mo ano? Nung minsan nung bumagyo, ni-repair ko lang yan, nilipad lang ng hangin yan. Pag hindi ko ito inayos, wala kaming tutulugan dyan. Kaya yan bagong mga rupok na kauli yan. Nabanggit sa akin ng kapitan dito at kagawad. Kayo pala sa sobrang hirap ng buhay. Kahit pako man lang hindi niya talaga kayang bumili. Hindi. Kaya lalo na ngayon magpapasok ka na naman, ay di focus na ako sa anak ko. Hindi na lalo ako Makakapagtrabaho. trabaho sa iba. Paano po yun, kuya? Paano mo matutustusan yung pag-aaral niya kung di ka magtatrabaho? Pag Sabado at Linggo naman, hatian. Naglalaba ako sa Sabado. Laot ako sa gabi. Sa araw, laba. Pagpasok ng anak ko. Paano magiging set nyo kapag, di ba, Lunes hanggang Biyernes ang ano niya, ni Angelo, Lunes hanggang Biyernes ang pasok? Hatid kasi sa maga, may baon naman na siya ng tanghali di hanggang hapon. Susunday ko ng hapon. Tapos gabi ka naman magtatrabaho sa dagat. Kaya Sabado, maglalaba ako. Sabado ang schedule mo ng laba, Maglalaba. Linggo, trabaho na naman. Trabaho. Iiwan mo na lang siya dito sa kapatid mo. Nahabiling ko dyan. Grabe. Kaya mas maano ang focus ko dito kaysa sa paglaot. Paglaot, talagang gabi lang talaga. Gabi lang ko. Angelo, may tatanong ako sa'yo, Angelo, halika. Yung mama mo, nakita mo naman na? Nakita mo na siya? Salita ka. Yung papa mo, mahal mo naman si papa mo. Gusto kong marinig sa'yo, kahit tango lang. Mahal mo si papa? Yun, importante. Kasi ikaw, mahal na mahal ka ni papa mo. Hindi niya hinayaan na yung paghihirap niya sa'yo, ganun-ganun na lang. Sana paglaki mo, huwag mong pabayaan din si papa mo. Bata pa kasi si Angelo, ano pa lang siya 7 years old pa lang. Matangkad, medyo mataas-taas lang. Dapat mag-grade ka na nga yan. Pabayaan. At saka late na rin yung pagpasok niya kasi 7 years old, grade 1 pa lang siya. Ang alam ko, late na ano? Tama ba ako? Grade 3 na dapat. Grade 2. Grade 2 lang. Grade 2. Okay, grade 2 na dapat si Angelo. Paano pala kuya? Dito, halika, sama nga ako dito sa loob ninyo. Paano kayo dito, paano kayo dito natutulog na ganyan? Ikaw, sigbay po kami ni yung anak ko. Tabi kayo dito. Sigbay kami dyan. Higaan ng... May mga sapatos nga naman talaga dito. Wala kayong ibang gamit kuya? Wala po. Ito lang talagang lutuan na nadali ito? nga ng Bagyo? Bagyo, yung laki ng tubig. Naanod lahat yung pati yung mga timbat,
Naubos okay kuya, na. mga kababayan, kasi ano, Yeah, pag malamok at malamig, hindi dyan na lang kami ng kumot. Kasi wala na talaga. yung kumot nila, sapin na din. Yung sapin, may ilan, may karton. Sapin at kumot na din. Hindi po natin masisisi mga kababayan si kuya kung ba't wala siyang mga gamit dito. Kasi nga, ang kinikita sa dagat ay hindi sapat. Kasi nga nakikipaghatian pa siya kasi yung bangkang ginagamit niya, paggamit lang. So ibig sabihin kung anong kikitain, hati pa sila ng may-ari. Kadalasan kuya, bigyan mo nga ako ng estimated. Magkano yung kinikita mo sa ano? Sa 300 po, ay hatiin pa ho namin ng mayari, di tig 150 po. Hindi yung 50 sa kanila, 150 yung sa akin. Yun na lang. Yun na yun. Bibigay Papamasahe, namin. 80. Yung mga Pamasahe, sabi mo 80. kanina, bibili ng Balik bigas, ulam. Pag wala talaga. naman kaming pera, lakad na lang kami hanggang Katimo. Kasi, Ay, ang layo. Ang layo nun. Maglalakad kayo? Lakad kami ng anak ko. Pagka baba ko yan. Kasi makarating lang ng school, wala man kami pambayad. Hindi, binababa ko ng anak ko. Kaya nakakaminos din pagkaminsan. Pag wala lang pera. Pero ang layo ng mga kabayan, ang layo. Ang layo. Lagi man nuna. Doon kami nanggaling kanina. Naka 4 wheels pa kami pero ang layo talaga. Lalakad lang namin yan. At hindi siya patag. May mga paahon, may palusong. Ganun yung kalsada. Kinakarga mo na lang minsan yung anak mo. Kinakarga ko yan. Para lang makapasok. Makapasok. Wala mo kami pera. Bilib ako sa'yo kuya. Nakamahanga ako sa'yo. Halika dito kuya. Halika. Grabe. Hindi ko in-expect na may mga ganitong lalaki. Bumibilib ako sa mga ganitong ama na hindi pinabayaan ng anak. Kasi ako po, broken family ako. Wala akong tatay. Nasa ibang pamilya din ang tatay ko. So sa ganitong klase ng sitwasyon ni tatay, humahanga talaga ako sa kanya na hindi niya iniwan ang anak niya sa hirap man ng buhay. Yun nga lang, nagkakaroon ng oras na napapabayaan yung pag-aaral ng bata kasi nga kinakailangan niyang kumayod, wala silang kakainin. Kaya napipilitan siya kahit ayaw niya, gusto niya mag-focus kay Angelo, napipilitan siya. Okay. Kuya, sa ngayon na dito kami, napasyal kami dito. May kaunti ako ditong cash, gusto kong ibigay sa'yo, ha? Tingnan natin kung may ano tayo dito. Ito kuya, hawakan mo po ito. Ha? Hawakan mo yung cash na yan. At wala pong anuman kuya. Pagbili ka ng pangailangan mo dito sa yung pagkain mo, ha? Pagkain yung Bili namin itong bigas saka yung sinilas ng anak ko. Medyo luma na. Bili ko yan. may si kuya. Ganito kuya, huwag ka nang bumili ng, bumili ka lang ng kaunting, kahit 1 kilo lang. Dahil bukas babalik kami dito, mamimigay kami dito ng tulong sa barangay ninyo. Bibigyan kita ng bigas bukas. Salamat po. Ha? Salamat. Bibili mo na lang muna yun ng kahit 1 kilo yung pang ngayon lang. Ha? Tapos bili ka ng ulam ninyong mag-ama. Grabe. Sa tingin mo Kuya Angelo, ano yung pwedeng maitulong namin sa iyo kasama ang mga manonood? Anong gusto mong talagang tingin mong kailangan ninyo? Sabi po kayo, malay natin matulungan namin kayo, kasama namin ang mga manonood para matulungan kayo. Na. Ito pa. Ano po ang tulong na gusto nyo? Sa tingin nyo, Gusto ko po namin mapabago ang bahay namin. Gusto namin maranasan matulog na maayos. May dingding, may konting higaan. Hindi na kami lamigin sa tuwing maga. So sa madaling araw man, pag umuulan, nagtatagok sa walang butas. Pag ganitong mainit, hindi kami mababasa. Yun lang naman sa ilang gusto, magkapagpatayo kami ng bahay. maayos na tahanan, masasabing tahanan. Kahit wala nang asawa, basta't may anak na ako. Napalaki ko yan, okay na sa akin. Basta ang gusto mo lang, mapaayos yung sitwasyon din ng bata, ng anak mo na Angelo. Ano? Grabe si Kuya, walang ibang iniisip. Yung anak niya lang, si Angelo lang. Okay, Kuya, pray lang tayo. Malay natin, hindi natin hawak ang pwedeng mangyari bukas, sa susunod na araw. Hindi natin hawak yung pwedeng mangyari. Malay natin may biyaya. Marunong ang Diyos, Kuya. No? Marunong siya. Tinan mo, napadpad nga kami dito. Marahil siya yung may dala sa amin kaya kami nakarating dito, di ba? Kasi isip mo, napakarami naman lugar na pwede na puntahan, ba't dito kami napadpad? Di ba? Tapos nakita namin sitwasyon mo.
Pray lang tayo, malay mo magkaroon kayo ng maayos na tahanan, hindi yung ganito. No? Wow, man sila nagtitiis doon, sila lamig, lamok. Kapag may ulan, naghahanap ng pwedeng masiksikan para lang hindi mabasa ng ulan. Napakahirap ng kanilang sitwasyon. Angelo, mag-aaral ka mabuti ha. Alam ko bata ka pa, kaya medyo nandiyan pa yung kakulitan niya. Okay, mag-aaral ka mabuti ha, para sa papa mo ha. Ngapir tayo, Angelo. Ako si Kuya Marcos. Ha, huwag ka saka matatakot ha. Ako si Kuya Marcos, mabait naman kami. Papa mo mabait din. No? Huwag kang magpasaway kay papa mo masyado ha. Kasi mag-isa lang si papa mo, wala siyang katulong magpalaki sa'yo. Siya lang magsulo, napakahirap na mag-isa. Ang magulang na nagpapalaki sa anak kahit iisa pa yan. Kaya sana, mahalin mo yung papa mo ha. Kikinig naman si Angelo. Sige kuya, ano nga ulit pangalan mo? Imard po. Emard. Kuya Emard, ngayon ay salamat dahil pinaunlakan mo kami na makilala, na makausap ka namin, ma-interview ka namin, ano. Kanina nakasalubong ko kasi siya palabas doon at nakita ko tong bahay na to. Sabi ko, sino nakatira dito? May nakatira pa ba dito? Nakita ko may mga gamit, may sapatos, may unan, may kumot. At sabi nga nila kagawad kapitan na may nakatira nga. At sabi ko, sino? Yun daw nakasalubong ko. Nakiusap ako na baka pwedeng tawagin at gusto kong matulungan. At pati itong bata nakita ko nakikinood ng TV doon kanina sa labasan. Kano-ano nyo yun? Pinsanin po. Pinsanin. Wala kayong kuryente pala dito? Wala ko kami kuryente dito. Kahit nga ako ilaw, wala. Ay, paano pag gabi? Nasira. Yung flashlight lang po. Nakikicharge kami dyan pag lubat. Pag yun. Kaya gabi, araw pa lang nagsasayang na kami gabi. Bago gumabi, nakakain Kain na kayo kasi hindi na makakain pag madilim na. Lalo pag isda ang ulam. Matinik. Wow. Wala man tinik ang sardinas. Kaya mo. Kaya, Sweet din ni sa papa niya, oh. Mas gusto nito sa akin kaysa sa nanay niya. May ganun. Yung anak ko na yan. Hanggang nag-iintindi dyan. Hindi ako din laang. Mahalin mo lang kuya yung anak mo yan, yung yaman mo, no? Tsaka tama yun, pinagsisikapan mo siya mapag-aral para dumating yung time makapagtapos man lang. Yun lang yung kahit yun yung yaman na maibigay mo sa kanya yung edukasyon, di ba? Mapakinabangan niya, hindi na siya kumbaga mapapariwara o maghihirap kahit paano kapag laki niya kasi meron na siyang diploma na pangahawakan, ano? Okay. Ikaw ba nakapag-aral ka? Ay, grade 4 lang po ako kasi namatay na rin yung magulang namin. Maagang namatay. Ano lang ako siguro noon, mga 10 taon lang, tangani lang ako. Kaya, Ay, grade 4 lang. Ibig sabihin, ang aga mong aga po. nagtrabaho. Nagbatak ng buto. Para mabuhay yung kapatid ko. Ay, ikaw ba ang bunso? Hindi. Tanganay na po ako. Ay, panganay. Mas bunso pa pala sa'yo dito? 8 kami magkakapatid kaso tatatlo na lang kami natitira. Nung 4 years old ka, sino ang nawala? Mama mo, papa mo? Mama po. May papa ka pa naman noon. May papa pa naman ako hanggang ngayon. Kaso nag-ibang, may ibang Nagpamilya asawa. din. Hinayaan na rin kami kasi. Grabe. Ibig sabihin, maaga kang parang naging tatay sa mga kapatid. Maaga na rin ho. Kaya dito sa anak ko, sanay na rin ako. Hindi na bago sa'yo. Hindi na rin sa Kasi parang ganyan lang din, parang kapatid mo lang din noon. Di ba? Kung nga, hindi ko nga masisi din na sarili ko. Kala ko katapusan ng buhay na ganun paghihirap namin. Hindi pala, naranasan ko pa rin sa anak ko na mapalaki. Hindi ko nga alam kung bakit ganun. Pero wag sasagi sa isip mo na magtampo kay God, ha? Kuya, wag. Trial niya lang yan sa'yo. No? Sabi nga, pagsubok. Pagsubok, yan, totoo yan. Kami din, bago kami kahit paano nakaluglog sa buhay, napakaraming pagsubok din pinagdaanan namin. Pero hindi namin iniisip na parang magagalit kami kay God, na bakit puro ganito, puro hirap. Iniisip namin someday makakaahon din, basta sipagan lang. No? May sipag ka na, alam ko may sipag ka na, masipag ka na. Sama mo pa ng prayer yan, mas maganda, no? Napaka-powerful ng prayer. Madaming iba tinatawanan ng taong relihiyoso o hindi man sabing relihiyoso, yung kumbaga ay nakikipag-communicate din kay tinatawanan niya ng iba. Pero huwag ka magpa-apekto doon, no? Mas mainam na may communication din tayo sa kanya. Okay, sige kuya ha. Kuya Emard. Emard, tama ba ako? Opo. Ayun pala, nakalagay pala sa CR, Emard.
Okay, mamaya ipapakita ko sa inyo itong kabuuan ng tahanan nila para mas maunawaan nyo yung sitwasyon nila dito. Okay kuya, salamat ha. Salamat po, salamat. Mag-ingat kayo dito mag-ama. Okay, Angelo, pero ulit tayo. Magpasaway ha. Okay, maraming salamat sa lahat ng nanood ng vlog na to. Huwag nyo kalimutang i-share, like, comments. Sa lahat ng gustong tumulong kay Kuya Emard, pwede nyo kaming kontakin sa Marcos TV channel. Alam ko napakalayo nito kung saan kami nakatira. Pero walang imposible. Kung ano yung blessing na gusto nyo ipaabot, dadalhin at dadalhin namin kahit malayo pa po yan. Kaya maraming salamat sa suporta nyo. Sa lagi kayo nandyan. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. With you